Ayan po mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. At narito na naman po ako at muling magbabalik at magta-tarot card reading sa inyo. Yan, at ang ating topic ngayong gabi, yan ay kung ano ang intensyon ng mga tao na nasa iyong paligid. Kung ano ang intensyon nila sa iyo. Yan. Ito ang ating topic ngayong gabi mga kapatid. At sisilipin natin sa baraha anong intensyon ng mga taong yan na nasa iyong paligid. At pipili tayo ng 13 mga kapatid. Isa, yan, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13. Kung ano ba ang motibo ng mga tao sa iyong paligid. Kung ano ang motibo ng mga tao na nasa iyong paligid at ating mga kapatid, itatarot card natin ngayon yan. Kung ano ang motibo. Unang-una mga kapatid, ang tingin ng mga tao sa iyo, yan, ay ang motibo nila ay ikaw ay maraming blessing na dumadating sa iyong buhay, yan, at ikaw ay pinagpapala at maraming mga opportunity na dumadating sa iyo, yan. Maaring hindi ka nawawalan ng pera o ikaw ay mapera dito. Yan ang tingin ng mga tao sa iyo, kanilang motibo. Yan, ang motibo nila ikaw ay mayaman, maraming pera, yan, successful sa buhay. Yan ang tingin nila sa iyo mga kapatid. At ang kanilang motibo mga kapatid ay kukunin nila ng mga tao ay kukunin nila ang iyong tiwala mga kapatid. Yan ang motibo nila, kukunin nila ang iyong tiwala para malaman nila kung ano ang iyong sikreto. May mga hidden agenda ang mga ito mga kapatid. Yan. At ang motibo ng mga taong ito sa iyo ay ito ay ang motibo nila ay hihingi ito ng tulong sa iyo mga kapatid. Hihingi ito ng tulong o sila ay lalapit sa iyo upang humingi ng tulong dahil sila ay nahihirapan, dahil ang tingin nila sa iyo, ikaw ay mayaman at marami kang pera. Ikaw ay maraming blessing na natatanggap sa buhay. Kaya yan ang motibo nila, ay hihingi sila ng tulong sa iyo mga kapatid. Lalapit ito. Yan. Yan kanilang motibo. Yan. At ang mga kapatid, ang kanilang motibo, kung sakaling ikaw ay may pera, ang motibo nito mga kapatid, maaring ito ay may plano itong bubulahin ka nito. Yan ang mga motibo ng mga taong ito na tingin sa iyo ay mapera, kasi makakatanggap ka dito ng pera sa sa yung trabaho, maaring sahod ito, maaring ito ay galing sa bangko, ito ay niloan mo. Yan, ito ang motibo nila, kasi akala nila marami kang pera, kaya ang motibo nila, hihingi sila ng tulong sa iyo mga kapatid. Yan. At ang motibo ng mga taong ito sa iyo ay ikaw ay mapag-isa mga kapatid. Ikaw dito ay mapag-isa. Yan ang motibo nila sa inyo. Yan. Gusto nilang i-down ka dahil maraming blessing ang dumadating sa iyo, kaya dinadown ka nitong mga taong ito na nasa iyong paligid. Yan ang mga motibo, parang binibrainwash ka nito para ma-disappoint ka sa iyong mga ginagawa mga kapatid, dahil marami talagang blessing sa iyong dumarating. Yan ang motibo nila, na gusto nilang pabagsakin ka, mapag-isa ka, ma-stress ka, ma-depress ka mga kapatid, dahil sa sunod-sunod kasi ang blessing na dumadating sa iyo mga kapatid.
Yan. At ang motibo nila nito mga kapatid ay gagawin ka lang nilang kaibigan ng ang motibo ng mga taong ito, gagawin ka lang nitong kaibigan para maaring ikaw ay utangan nitong taong ito kasi hihingi ito ng tulong sa iyo, kaya makikipagkaibigan ito ang motibo ng tao. Yung motibo ng tao ay makikipagkaibigan sa iyo. Yan, kukunin ang loob mo mga kapatid, kukunin ang loob mo. Yan, kasi marami kasing blessing ang dumadating sa iyo, kaya may hidden agenda tong mga to. Ayan. At ang goal nito mga kapatid, ang intention nito ay maaring ikaw ay utangan ng pera, kakaibiganin ka lang, at titignan niya kung ano yung mga mo sa buhay mga kapatid, kung paano mo ginagawa o tinatrabaho ang iyong tinatrabaho, o parang tinitignan niya yung sikreto mo mga kapatid, kung anong mga trabaho meron ka, kaya nakikipagkaibigan ito sa iyo. May hidden agenda ito mga kapatid. Yan, nakikipagkaibigan ito kung anong klaseng tao ka, kung ano bang trabaho mo. Kasi nagtataka itong mga taong ito dahil maraming blessing ang dumadating sa iyo. Yan, maraming blessing at merong pang mga dumadating na mga biyaya sa iyo mga kapatid. Yan. At ang motibo ng mga ito mga kapatid magiging okay kayo. Yan mga kapatid, magiging okay. Ang hidden agenda niya na makikipagkaibigan o makipag-close sa iyo mga kapatid, itong tao na ito. Yan. At magiging maganda ang mo dito mga kapatid, yung akala mo ang motibo nitong tao sa iyo, ikaw ay mabait mga kapatid, tahimik. Yan ang kaya gusto nitong makipagkaibigan, ang motibo ng ibang tao sa iyo mga kapatid. Pero may lihim itong galit, may ito mga kapatid, ito ay merong galit sa iyo mga kapatid, itong tao na ito. Kaya may hidden agenda siya, o kaya may galit to sa iyo, may sama ng loob, pero palihim ka nitong sinasabotahe mga kapatid ng mga taong ito sa iyo, sa iyong paligid. Yan ang mensahe, palihim ka nitong sinasabotahe mga kapatid. May mga hidden agenda ito. Yan. Gusto kasi nito mga kapatid ng taong ito na gustong yung may hidden agenda sa iyo ay gusto kang sumpain ito. Gustong i-curse ka, gusto kang sumpain para ang lahat ng blessing, yan, blessing tsaka luck sa iyong buhay ay ikaw ay mamalasin dito mga kapatid. Gusto ka nitong sumpain ng mga taong ito. Yan. Kasi may galit ito sa iyo mga kapatid Parang natatakot itong masapawan itong tao na ito. Yan, kaya nakikipagkaibigan ito sa iyo. Nakikipagkaibigan, kinukuha niya yung style, kung ano man ang iyong trabaho. Kasi ito mga kapatid na curious ito kung anong trabaho meron ka. Kaya gusto nitong makipagkaibigan sa iyo, itong tao na ito. And sinumpa ka nito dahil itong taon to may galit sa iyo. Yan. Yan ang motibo ng taong ito sa iyo mga kapatid. Yan ang motibo. Yan. Pero hindi ito magtatagumpay mga kapatid, dahil merong good news na paparating sa iyo. May bagong balita. Maaari itong ay promotion sa trabaho. Maaaring ikaw ay makakatanggap ng malaking pera. Yan, o malaking biyaya na galing sa iyong pamilya, mayroong tulong na dadating sa iyo, o may magandang balita na dadating sa iyo mga kapatid. Yan. Baliwala ang mga motibo ng mga taong ito ay hindi ito magtatagumpay mga kapatid. Akala nila siguro magiging okay ng lahat, pero bandang huli mga kapatid ay malalaman mo ito
na mayroon palang intensyon sa iyo ang taong ito. Ayan, merong intensyon kasi may gusto itong malaman sa iyo kung ano ba talaga ang totoong pagkatao mo, kung ano ba talaga ang trabaho mo, kung ano yan ang gusto niyang may hidden agenda itong taong ito, mga kapatid. Yan. At ano ito mga kapatid, magiging malungkot itong tao na ito. Malungkot ito. Hindi ito magtatagumpay sa kanyang motibo. Ito ay magiging sunod-sunuran lamang mga kapatid. Ito ay maaring inutusan ito o merong nag-utos sa kanya na makipagkaibigan. Kaya merong nag-utos dito sa tao na ito na lumapit sa iyo dahil may motibo itong merong motibo sa iyo itong taong ito. Yan mga kapatid. Hindi ito magtatagumpay mga kapatid dahil alam mo na ang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Ayan lang ang lumabas dito sa reading mga kapatid, at kukuha pa tayo ng 3 kung ano mga motibo ng mga taong ito sa iyo. Magiging ano ka dito mga kapatid, mapagmatyag ka dito mga kapatid. Ikaw ay magninilay-nilay dito mga kapatid. Tinatawag dito, ikaw ay magmumuni-muni dito at makapag-iisip kung ano ba talaga ang intensyon ng taong gustong makipagkaibigan sa iyo nito mga kapatid. Ikaw din ang makakadiscover nito na ang taong gustong makipagkaibigan sa iyo ay merong motibo ito. Yan, magiging introvert ka dito mga kapatid. Yan. Ito mga kapatid ay may tao dito na balak na mga kapatid. May tao na balak utusan na makipag-kaibigan sa iyo, na babayaran sila, na gustong lumapit sa iyo, at kumbaga ba mga kapatid, ito ay magiging parang binayaran sila para lumapit sa iyo upang kumbaga ba parang mag-spy lang, yung ganun ang motibo ng mga tao sa iyong paligid. Kasi naku-curious itong mga taong ito kung ano ba talaga ang totoong trabaho meron ka, kung ano ba talaga ang buong pagkatao mo. Yan yung mga kapatid. Ito, maaring nagbabayad, binayaran ito mga kapatid para lumapit lang sa iyo at gawin ang magano ng iyong motibo, kunin ang iyong loob mga kapatid. Makikipag ito mga kapatid, yung mga taong may sa iyo, may motibo, ay makikipag-collab ito sa mga taong may intensyon din sa inyo, ay makikipag-collab ito dahil nahihirapan ito mga kapatid na nahihirapan ito kung paano kaniya makukuha o paano kanila masusuyo. Makikipag-collab ito sa mga taong malapit sa iyo, parang tutulungan ito kung paano makalapit sa iyo o kung paano ang pamamaraan mo sa buhay. Itong mga taong ito ay huwag kayong basta-basta magtitiwala sa mga taong alam niyo may motibo sa inyo o kung ano ang hidden agenda niyan. Ako mga kapatid, sa tutuusin lang, kahit manggagamot ako mga kapatid, alam ko ang mga taong nagpapagamot dito sa akin, kung yan ay may sakit. Yung iba nagpapanggap lang na may sakit kuno pero wala. Alam ko yung mga taong nagpapanggap dito na may hidden agenda, na kukunin lang yung mga ko, kung ano yung status, kung ano yung pamamaraan ko sa buhay, kung saan ako naghahanap ng aking mga ng aking hanap buhay. Marami dito mga kapatid na kumbaga espiya mga kapatid. Kaya minsan mga kapatid ay hindi po ako basta-basta nagtitiwala sa mga tao na nasa paligid natin, dahil mahirap na sa panahon ngayon mga kapatid. Kasi may mga tao dito na kunyari na may sakit daw pero wala naman. Iba pala yung motibo nila, na gusto nilang mga kapatid, gusto nilang makuhang impormasyon about sa aking panggagamot. Pero ang akin lang, ang sinasabi ko lang sa kanila, pag about sa panggagamot mga kapatid,
nagsasalita ako kung physical ba o spiritual ang sakit ng isang tao. Yan. Pero pag ang iba na ang motibo nila na ang buhay ko kakalkalin kung paano ako naging manggagamot ng ganito, iba na po yung mga kapatid ang motibo nila sa akin. Hindi na po panggagamot ang gusto nilang malaman sa akin, kundi ang aking personal na buhay ay kanilang kinakalkal o kung gusto nilang malaman. Ayan po ang pinakaayaw ko sa lahat, mga kapatid na pumupunta dito. Hindi ang paggagamot ang kanilang pinunta, kundi makipagmaritisan lang dito. Ayan, pag pumunta man dito, yan ang gusto ko lang. Pag oras ng gamutan, ayaw ko nang tinatawag na makipagmaritis pa. Dahil di natin alam, mga kapatid, ang lahat ng tao na nakakaharap natin, hindi natin alam kung ano ang mga intensyon yan sa atin, mga kapatid. Dahil di ninyo alam kung ano ang nasa isip ng mga yan, kung ano ang pinaplano ng mga yan, kung ano yung mga binabalak niyan. Kasi alam ko, mga kapatid, ang mga taong na pumupunta dito na may sakit spiritual, may sakit physical, may sakit sa bulsa, may sakit sa pag-iisip. Alam ko yan, mga kapatid. Alam ko rin ang mga taong pumupunta dito at nagpapanggap na kunyari magpapagamot pero iba ang intensyon nila. Ayun lang, mga kapatid. Ito yung mga yung topic natin ngayon, kung ano ang mga intensyon ng mga taong nasa iyong paligid. Ayan lang, mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.